Nako! May kasalanan na naman si Bangag, mga kababayan. Basta pera talaga, ano? Napakadaling lapitan nitong si Gonggong Marcrox, mga kababayan, para siyang namamagnet sa pera. Pero hindi po ako sigurado kung bago lang po ba ito ginawa ni Bangag o baka naman matagal na ho ito, mga kababayan, pero ngayon lang inilabas. Ngayon lang in-expose, mga kababayan. Abay, nagkakahalaga di umano ng 11.7 billion, mga kababayan, na mula po sa tanggapan ng DepEd na di umano'y pinakialaman na naman ni Bangag, mga kababayan. Pakialamero talaga itong mga ito. Pagdating sa pera, halos lahat ng ahensya, parang gusto ho yata nilang kuhanin ang pondo. Kahit po ang PDIC, pondo ng PDIC, di umano'y pinakailaman din daw po nila, mga kababayan. Maliban pa po sa PhilHealth, na pinakialaman nila, pinangako niya at isusuli niya di umano sa PhilHealth, pero hanggang ngayon, hindi pa po nila na isusuli. Hinahanap na po sa kanila ng mga taga-PhilHealth dahil nga pinangako nitong si Bangag, pero hanggang sa ngayon, nagbingi-bingihan na naman itong mama na parang bagang walang naririnig. Di po ba? Hanggang pangako lang itong mama na ito eh. Walang katotohanan ng mga sinasabi. Kaya sa mga kasundaluhan natin na pinangakuan kayo ni Bangag na meron di mano kayong karagdagan sa inyong mga benepisyo o maging sa inyong sweldo man daw, naku, wag nyo na pong aasahan yan. Unang-una, saan niya po kukunin? Yung ipangdadagdag niya sa mga benepisyo ninyo. Eh hindi naman po kasama doon yan sa national budget na ilalabas na sa susunod na taon. Mabubudol lang kayo, mga kasundaluhan. Huwag nyo nang aasahan. Sinasabi niya lang yan para pabanguhin niya yung kanyang sarili at huwag kayong magkudeta laban ho sa kanya. O eto ho, yung video, mga kababayan, patunay na di umano meron na namang pinakialaman na nagkakahalaga na 11.7 billion. Etong si Gonggong Marcrox. O eto, panuorin po natin ang pahayag ng isang ale, mga kababayan. O eto na. I call on the Bureau of Treasury, I call on DBM. Please, pakisoli nyo na yan. Marami pong bata ang naghihintay magkaroon ng college scholarships. Maraming bagong henerasyon ang gustong mag-aral ng kolehiyo. Update po sa CHED, mga ka-BH, sinabihan na namin ng COA, dapat utusan na nila ang Bureau of Treasury to release the 11.7 billion na nasa Bureau of Treasury sa Higher Education Development Fund. Bakit? Mas mataas po ang RA 7722 kesa sa Executive Order 338. Kahit ano pang gawin natin, hindi pwedeng isupersede ng Executive Order ang batas. Sabi ng batas, ang Higher Education Development Fund dapat nasa isang government financial institution. So I call on the Bureau of Treasury, I call on DBM. Please, pakisoli nyo na yan, marami pong bata ang naghihintay magkaroon ng college scholarships. Maraming bagong henerasyon ang gustong mag-aral ng kolehiyo. E may pondo tayong 11.7 billion as of May 2025. Hindi dapat maging dahilan para tanggihan ng gobyerno ang pagpapaaral ng kolehiyo sa ating mga kabataan. Tandaan nyo, when you educate a child, you close a prison. Yun po ang sabi ni Victor Hugo. Kaya talagang dapat pagtuunan natin ng pansin ang bagay na to. Samahan niyo po kami. O, kita nyo na, mga kababayan? Hindi po ako may sabi, ha? O, yung ale na nagsasalita sa video pinanood po ninyo, siya ho ang may sabi. 11.7 billion, mga kababayan, hinihingi na po nila at di umano'y maraming mga kabataan na mga mag-aaral
ang makikinabang sa napakalaking halaga na yan na tila pinakialaman na naman po nila. Gusto ho yata talaga nilang sirain ang kinabukasan ng ating mga kabataan, samantalang tayong mga simpleng mga magulang lang, nagkanda utang-utang po tayo para mapaaral po natin yung ating mga anak sa kolehiyo, maging sa mga high school level man lang. Di po ba? Meron pong pondo, mga kababayan, 11.7 billion, pinakialaman na naman nila na para bagang wala silang pakialam sa mga susunod na henerasyon na sana itong mga kabataan natin ngayon na nagsisipag-aral ng mabuti, sila sana ang susunod, no, sa atin na pagandahin ang ekonomiya ng ating bansa. No? Sila na ang lalaban sa korupsyon at sila na ang susunod na magiging leader sa ating bansa. Parang pinipigilan po nitong mga ito, mga kababayan, ang magandang kinabukasan na maaaring makuha ng mga kabataan natin ngayon. Pera-pera talaga ang administrasyong Marcos na ito, mga kababayan, kung saan meron sila nakikita na mga pondo na malaki-laki ang halaga, pinakikialaman ho nila. Ginagamit nila sa hindi po natin malaman na kadahilanan o saan nila ilalagak yung mga malalaking halagang nakukuha nila. Kasama ang palad, napupunta patuloy sa mga bulsa ng ilang mga politiko. Kaya ngayon ang bansa natin, pinagtatawanan ng mga karatig bansa natin dahil nga sa napakalalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Tuloy, wala ng mga foreign investor ang nagnanais na maglagak ng kanilang puhunan, ng kanilang negosyo dito sa ating bansa. Kasi dahil sa napakalalang korupsyon at isa pa riyan ay ang napakalalang pagbaha sa ating bansa na maaaring makasira po ng kanilang mga negosyo. Pinagtatawanan tayo sa madaling salita at higit sa lahat, pinagtatawanan din ang ating Pangulo, mga kababayan. Tuloy, yung mga investor, mga negosyante sa ating bansa na mga Pilipino na mayroon ng kasalukuyang negosyo dito sa Kalakhang, Maynila, hindi na ho sila dito nag-e-expand ng kanilang mga negosyo. Hindi na po sila dito nagpapalaki sa NCR. Pasensya na kung mali ako. Pero yun lang po ang napansin ko. Bakit? Ang Davao City, doon po nagpupunta ang mga negosyanteng kilala na. Dito sa Kalakhang, Maynila. Lumilipat po. Hindi naman lumilipat. Nagdadagdag sila ng kanilang mga negosyo doon sa Davao City kasi nakikita nila unang-una ang pamumuno hindi kurakot, hindi magnanakaw. Peace and order talagang gumagana sa Davao City. Galit ang pamumuno ng Davao City sa mga illegal na droga. Isa yan sa mga sinusolusyonan at tinatrabaho nila na huwag lumaganap sa Davao City. Hindi lang sa Davao City, pattern lang ang Davao City at sinusunod yan ng iba't iba pang mga alkalde sa Kamindanawan. Hindi nakakapagtaka pagdating ng panahon, mga kababayan, etong buong Mindanao, baka mas yumaman pa ho ito kaysa sa Kamaynilaan, mga kababayan. Dahil sinusunod ng mga ibang alkalde ang pamumuno ng mga Duterte. Kaya napakarami ng mga negosyante. Kita nyo, meron na nga pong mga direct flight doon Davao Airport, meron na pong mga direct flight mula sa Davao, papuntang Japan, papuntang ibang marami na po tayo nabalitaan yan.
mga kababayan. No? Marami na kasi nakikita nitong mga ito na maganda ang Davao City na paglagakan ng kanilang mga negosyo kasi walang korupsyon. Hindi po katulad ngayon sa kasalukuyang administrasyon, pinagtatawanan tayo ng iba't ibang bansa, iba't ibang lahi kasi sa napakalalang korupsyon. O paano ngayon yan, Mr. President? 11.7 billion po ang hinihingi na naman sa inyo. Maliban pa ito sa 60 billion na isosoliho ninyo sa PhilHealth. Meron pa. Sa DepEd, 11.7 billion. Saan po napunta? Paano nyo po ito ginasta? Saan po ninyo ginamit? Baka naman inilagay din ito sa maleta at pinaghati-hatian na. Baka lang naman. Pero wag nyo pong sisirain ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Wala na nga kayo nagagawa sa inyong termino Pati ba naman ang pag-aaral ng ating mga kabataan inyo pang sisirain? Malaking bagay na yung pera na yan. Billion na rin yan. 11.7 billion, billion na rin yan. Marami nang maaaring makinabang. Kaya, dinggin nyo po, Mr. President, ang panawagan nitong babaeng nasa video. Okay. Ito pa isang balita, mga kababayan. Nako. Si Rimulya. Naloko na. Aabutan yata ng malas. Dahil sa pagiging madaldal niya, mga kababayan, dahil sa, kasi hindi nakapagpigil ng bibig. Ayon po kay Atty. Kaufman, mga kababayan, ito, pasahin ko, sana magkatotoo to. Manalangin po kayo na sana magkatotoo ito. At sana merong isang tao na umaksyon para magkatotoo, mangyari ito kay Boying Rimulya. Sino kaya ang aaksyon? Sino kaya ang gagalaw ng baso? Ito, Rimulya, naku po, maaaring makulong sa ICC. Naloko na. Dahil sa pagpapakalat ng impormasyon mula sa ICC ayon sa lead counsel ni dating Pangulong Duterte, walang iba kundi si Attorney Nicholas Kaufman, mga kababayan. Boying Rimulya. Masyado ka kasing madaldal Hindi namin malaman kung ikaw ba'y nananakot sa mga taong meron ng arrest warrant mula sa ICC o baka sadyang madaldal ka lang talaga. Ayan. O paano yan, Boying? Kapag ka merong isang tao, abogado, na mula sa ICC, ang magdemanda ho sa inyo, pakakasuhan kayo, naku, naloko na. Mukhang magsasama pa yata kayo doon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Naloko na. Appear na lang kayo doon ni Tatay Digong. Sasabihin siya ni Tatay Digong, anong nangyari sa'yo, Ying? Ba't nandito ka na, Ying? Di ba ikaw ang hari-hari doon sa Pilipinas? Ba't ka naririto? Ayan. Masyado kang madaldal confidential pala yan yung mga impormasyon na yan. Pero hindi ka nakakapagtimpi. Makati ang dila nyo, sir. Makati po ang bibig ninyo, sir. Madaldal kayo. Inilalabas po ninyo ang mga impormasyon mula sa ICC na hindi naman dapat. Nako, mga taga-ICC. Ayan. Mga lawyer ng ICC. Action na nyo naman po ito. Labag pala sa inyong tanggapan. Ito mga ginagawa ni Boying Rimulya. Hindi nyo po ba ito aaksyonan?
Ha, ICC, kailangan pa ba ng mali-maletang basura para umaksyon kayo dito sa mga ginagawa ni Boying Rimulya? Ha, ICC. O baka naman, dahil tropa-tropa kayo nila Administrasyong Marcos, nila Boying, lahat ng mga bata ni Marcos, hahayaan nyo na lang ito. Samantalang ang dating Pangulong Duterte, hindi pa naman akusado, hindi pa naman guilty, pero iditine na ninyo, ikinulong na ninyo diyan sa inyong mga ICC Center facility, no tawag dito, sa inyong selda. Ayan, ikinulong na ninyo. Hindi pa naman nahahatulang guilty talaga. Na sana pwede pa naman siyang maging malaya dito sa Pilipinas habang dinidinig yung kanyang kaso. Kung ito ba'y mayroong katotohanan o wala. Na hanggang sa ngayon, wala ngang maipresentang matinong ebidensya. Itong mga nagsasabing di umano'y biktima sila ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte at ng AJK na yan. Wala pa nga matinong ebidensya Di ba? Kasi kung meron, di sana, ilang buwan na ba ang si Duterte sa dahig? May ilang buwan na, di sana sa unang buwan pa lang, agad-agad. Baka na-convict na itong dating Pangulong Duterte, pero bakit wala pa? Kasi nga, hilaw. Hilaw ang mga ebidensya. O eto, si Boying Rimulya, maliwanag ICC na sinusuway niya ang inyong batas. Ang inyong tawag nito, ruling diyan sa ICC, sinusuway niya. Confidential yan, mga impormasyon, di pwedeng ilabas yan Pero inilalabas niya. May gagawin kayo ICC o baka wala dahil kayo ay tuta na rin ng gobyerno namin sa Pilipinas. Baka lang naman. Di ba? Mga kababayan. O eto pa, isa pang balita. Etong, kita nyo na si Marcos, nagmamakaawa na. Mga kababayan, nagmamakaawa na si Marcos. Kulang na lang lumuhod para pakinggan siya at pagbigyan siya ng mga taong binibigyan niya ng panawagan. Ito Marcos, nanawagan sa ibang mga bansa na mamuhunan sa Pilipinas, anak ng tutsa. Sino ang makikinig sa'yo, bangag ka? May maniniwala pa ba sa isang taong adik ayon sa kanyang kapatid? Sige nga, Mr. President. Di ba? Tapos ang lakas ng loob mong manawagan na mamuhunan itong ibang bansa sa Pilipinas. Putragis, binastos ka na nga sa ASEAN Summit Kahit doon sa isa pang summit na dinaluhan mo, kulang na nga lang bastusin. Bagay, may pambabastos na nga nangyayari Sinimplihan ka na nga ng banat doon Tapos ngayon, manghihikayat ka. Naku po. Susubukan umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na manghikayat ng mga mamumuhunan sa ASEAN Pacific Economic Cooperation o sa APEC, summit, ayon kay Philippine Ambassador designate Bernadette Fernandez. Ayon kay Fernandez, handa umano ang Pilipinas na tanggapin ang mga mamumuhunan sa kanilang bansa. Natural. Handa talaga ang Pilipinas na tumanggap ng mga mamumuhunan sa ating bansa. Ang tanong nga, Mr. President, meron pa bang mamumuhunan sa atin? Ang baho ng pangalan nyo Buong mundo alam ang nangyayari sa ating bansa. Dahil dyan sa napakalalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa, dawit pa yung mga bataan mo. Sino mamumuhunan? Siguro, bangag din. Ay marami namang namumuhunan sa bansa natin, Mr. President. Kaso, hindi nga lang yung mga lehitimong negosyante talaga na mayroong magagandang produkto ang kanilang kumpanya. Kundi,
Itong mga namumuhunan sa ating bansa, yung mga tawag nito, yung mga sindikato, bit-bit, negosyo nila, droga, marami, laganap na, ang dami na Yan. O at least, kahit pa paano, merong namumuna. Nga lang, walang tax. Marami lang droga. Marami rin ang pusher na. Di ba? Yan. Diyan kumikita ngayon yung ibang mga kababayan natin sa pagtutulak ng pulburon. Di ba? Mga kababayan, pero mga totoong negosyante, ayaw na mamuhunan sa ating bansa. Natatakot sila kasi magulo ngayon ang ating bansa. Sa totoo lang, mga kababayan. Yan po ang katotohanan. O ito pa, dagdag ko po. Itong, ewan ko kung nambobola ba itong si Auntie Claire o nagsisinungaling na naman. O, kayo na naman po humusga. Ito ho ang sabi niya. Yusek Castro. Ayan na. Naniniwalang hindi papayag ang militar na bumagsak ang gobyerno at palitan si PBBM ni VP Sara. Sigurado ka dyan sa sinasabi mo na yan, Auntie Claire? Ha? Aba kaya nga nung mga nakaraang buwan pa matunog na matunog etong tungkol sa di umano'y kudeta na meron na di umanong iilan sa mga men in uniform, mapakasundaluhan man o mapakapulisan man na nagnanais na di umano at nanghihikayat pa na bumaligtad na si General Browner dahil hindi na nagugustuhan ang pamumuno ng isang Marcos. Tapos sasabihin mo, ayaw pumayag ng militar na mapabagsak si Bongbong Marcos at palitan ni VP Inday Sara. Ang nagsasabi niyan, Auntie Claire, na mga militar, yung mga naambunan ng mali-maletang basura, maliwanag yan. Yung mga matatawag nating nasa matataas na office na mga ranggo, hindi naman lahat. Hindi ko po nila lahat. Dihamak pa rin po na mas maraming mga kasundaluhan ang hindi involved o hindi tumanggap, hindi hayok sa pera na mula sa kaban ng bayan. Iilan lang naman talaga. Yung mga nakatanggap niyan, iilan lang. Nako, marami tayong nakikita, nakasakasama nila, pero hindi po natin sinasabing sila yun. Ano ho, mga kababayan. Kaya hindi ako naniniwala dito sa sinasabi ni Auntie Claire. O ito pa, naniniwala si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi papayag ang militar na bumagsak ang gobyerno at palitan si Pangulong Marcos Jr. ng isang individual na may bahid korupsyon. Bakit? Auntie Claire, si Marcos nga, wala bang bahid korupsyon? Klaring, Auntie Klaring, imulat mo naman yung mata mo, day. Pakinggan mo ang sinasabi ni Saldico. Yan ang mahirap sa'yo, sarado tenga mo pagdating sa mga baho ng amo mo Ang liwanag na sinabi na ni Saldico na mayroong 100 billion insertion si Marcos Jr. At itong si Sandro Marcos, 50 billion. Abay, lalo na yung kanyang pinsan. Di ba, mga kababayan? Kasi nga daw, meron daw bahid korupsyon si VP Inday Sara. Sige nga, magkwentahan tayo, Auntie Claire. Confidential fund ni Marcos versus confidential fund ni VP Inday Sara. 125 million pesos lang. Samantalang kay Marcos, kasama ang confidential fund at saka yung intel fund niya, yung dalawang yan, sumatotal, umaabot ng 10
billion mahigit. Ha? 10.4 billion. Ayan. No, baka nga 11 pa yan eh. Di ba? Nasaan? Paano ginamit yung confidential fund na lang? Confidential fund na lang ni Marcos. Nasaan ang declare? Paano niya ginamit? Wala lang kasi question sa confidential fund ni Marcos. Kaya hindi siya nasasabihang ninakaw niya rin yung kanyang confidential fund. O sige, isang tabi na natin yung confidential fund niya na yan. Doon na lang tayo tumutok. Sumentro sa mga sinabi ni Saldico. Sige nga, paano mo lulusutan yon? Paninira lang? Yung sinasabi ni Saldico? Sino ba? Si Saldico. Para maglakas loob na siraan ang Pangulo ng Pilipinas. Gayong isa lamang siyang kongresista at higit sa lahat, nag-resign na rin. Siyempre, nakakatakot yun para sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Maaari silang, hindi natin alam kung ano gawin sa kanila. Pero hindi natakot si Saldico. Talagang sinabi niya, nasangkot si Marcos sa 100 billion insertion. Ante Claire, sasabihin nyo, AI, yung video. Wala na. Tapos na. Nasabi na lahat ni Saldico. O meron pa siyang ilalabas bago, baka doon na kayo mawindang. Sa ngayon, kung di ako nagkakamali, maaaring nangangalap pa lang itong si Saldico ng mga video na maaari niyang ilabas sa mga susunod niyang pasabog. Video na naroon kasama niya si Martin Romualdez, naririnig ang mga usapan, no? Meron naman kasing CCTV, naririnig yung usapan na nababanggit ang pangalang Marcos, lalong-lalo na ang presidente, maging ang kanyang anak, baka pati ang asawa ni President Bongbong Marcos. Maaaring sa ngayon, nangangalap pa lang ng mga video. CCTV footage, etong si Saldico, oras na lumabas yung mga video na yan. Nako, tapos. Tapos ang boxing, mga kababayan. Ano na naman kaya ang sasabihin ng mga tauhan ni Bongbong Marcos at imposibleng hindi pa rin kumilos ang sandatahang lakas, mga kababayan. Aba, pag sila nanahimik pa rin, kung sakasakali lang naman na maglabas ng panibagong video si Saldico, at hindi AI CCTV footage, mayroong pecha, mayroong oras na tumatakbo, di ba ganun ang CCTV, at napapag-usapan, pera, halaga ng pera, pangalan ni Bongbong Marcos, lahat kung sino-sino pang mga involved sa corruption ngayon. Halimbawa lang, mailalabas na. Pag nanahimik pa rin ang AFP, wala na talaga ang sambayan ng Pilipino. Wala nang aasahan na magiging kakampi ng mga simpleng mamamayan, mga kababayan, kundi ang kanilang sarili na lang. At hahayaan na lang ng ating mga kababayan na malugmok ang Pilipinas dahil sa mga kagagawan ng mga magnanakaw na mga elected official. Sana wag mangyari yan. Sana lang oras na may lumabas na video na mas malala talaga, grabe na mga pasabog ni Saldico, sana naman umaksyon na ang mga men in uniform. Kumampi sila sa mga simpleng mamamayan na naghahanap ng hustisya, na dapat mayroong mapanagot dito sa napakalalang korupsyon. Hindi ito yung mga sinasabi ngayon, mga kababayan, na si Diskaya daw naroon na sa tanggapan ng NBI, no, nasa kustudiya na ng NBI, no, nagkusa ng sumuko. Ay yung iba nga ibang kontraktor nga hindi nga nagkusang sumuko, nakatakas na nga iba. Tatakas ba yung mga yon kung hindi sila involved sa nakawan sa kaban ng bayan?
Di ba? Kung ikaw, isang tawag nito, contractor ng flood control project na mismong ikaw alam mo na mayroong ghost project ang ginagawa o kalokohan, tatakas ka ba? O hindi? Abay, natural, alam mong may mali ka eh. May kasalanan ka, tatakas ka talaga. Yung mga tumakas na yun, natatakot ko na makulong sila. Bilib lang ako dito sa mga diskaya. Kahit na sila talaga ang itinutumbok ngayon, sila ang pinag-iinitan, sila ang nasa hot seat, ika nga, hindi sila lumalaya sa ating bansa. Hinaharap nila, etong mga, sa ngayon kasi, aligasyon pa lang yan. Pero, pag naging guilty sila, okay na yun. Talagang hindi na aligasyon. O, hinaharap nila, handa nilang harapin, maaaring handa rin nila itong pagbayaran. Pero paano naman? Yung mga malalaking isda, di po ba, mga kabayan, sana huwag makatakas ang pinaka-buhaya na nasa House of Representatives. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.